Ito yung gusto ko ipaliwanag sa mga DDS sa totoo lang. No? Saan kaya nakuha ni Sara Duterte yung yaman niya? No? Bakit meron siyang 6'7"? Bakit itong si Sara Duterte meron pinangahawakan na 6'7"? At sinasabi niya ho kayo mga kababayan ko na sinungaling ho ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Abay, magkakaalaman na ho mga DDS. Hoy, mga squammy! Makinig kayo mga squammy, mga DDS sa squammy ha. Mag-subscribe na kayo kay Biyahe ni Koy para pagising nyo sa umaga, video ko kagad ang inyong makikita, bad trip kagad kayong mga squamming DDS. So, ito, panoorin itong video na ito mga kabayan ko, kung saan takot na takot ho si Sara Duterte na malaman ng taong bayan kung ano nga ba ang kanyang tagong niyayaman. Oy, tagong niyayaman. Biyahe ni Koy, malalayang sinasabi mo ha. Tagong niyayaman at bakit tagong niyayaman? Eto na, mga kababayan ko. Ito, panoorin nyo itong balita na to. Grabe to mga kapatid. Kasi kung mapapansin nyo, halatang halata na ho sila na ayaw humapag-usapan ang kanilang pera. Bakit kaya mga squamming DDS? Sa aligasyon naman ng prosekusyon na hindi maipaliwanag na yaman ng mag-asawang Duterte dahil 30 million pesos lamang ang kanilang kita pero tumaas ang kanilang net worth ng 80 million pesos bagay na hindi rin daw inilahad ng bise sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa sagot ni Duterte, sinabi niyang walang ebidensyang isinumite para patunayan ito. Hindi rin daw impeachable officer ang kanyang asawa at isinama ang kita nito sa kita ng vice-presidente para palubohin ang kanyang income at palabasing kaduda-duda ito kahit hindi naman daw. Ano daw mga kababayan ko? Uy, mga nakakakalimot ka, Sara. Imaginein mo mag-asawa kayo. So, pangalan mo is Sara Zimmerman Duterte Carpio. Kayo ay kasal. Okay? Kung ano ang pag-aari mo, pag-aari ng asawa mo. Pag-aari ng asawa mo, pag-aari mo. Tama ba ako? Hindi na naman na-digest ng mga ibang vlogger to. Kung ano difference nun at difference nun. Mga kapatid, hindi na naman nabanggit. Bakit? Tara, pag-usapan natin. Balikan natin to mga kababayan ko. Ito maganda to Sabi ko nga sa inyo, maganda hong topic ito. Hindi ho basta-basta mga kababayan. Ayan ha. Hindi daw impeachable. Ayan, pakinggan nyo ha. Hindi maipaliwanag na yaman ng mag-asawang Duterte dahil 30 million pesos lamang ang kanilang kita pero tumaas ang kanilang net worth ng 80 million pesos bagay na hindi rin daw inilahad ng bise sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kita nyo, dito pa lang basic natin dadaanin. Tatakbong presidente to, hindi marunong mag-file ng SALN. Paano mo pagkakatiwalaan? Diba? So kung hindi ka marunong maglagay ng iyong pera o maglagay ng transparency mga kababayan ko sa taong bayan, paano ka pagkakatiwalaan ng tao? Kasi bakit? Kaya nga nagkaroon tayo ng SALN, magpa-file ang mga politician para makita mga kababayan ko kung sila ay corrupt o hindi corrupt. Dati sa Cory Aquino administration pa. Yan ang ginawa nila para ma-define ng isang tao kung lumobo ba ang yaman nito at questionable being a public servant kung ikaw ba ay nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Hindi na naman alam ng mga Duterte supporter yun. Tanga kasi ang mga yan, mga kababayan ko. Kita nyo? Tingnan nyo mabuti papaliwanag natin. Tingnan nyo mabuti. Tingnan ito. Tingnan nyo, 330 million. 80 million. Tapos 50, meron ka pang mga ibang yaman na tinatago. Di ba? Saan mo nakuha yan? Yan, nakadeclare lang naman kay Sara Duterte yung business nila. Shumayan at pagawaan ng siopaw. Question, di ba? Another question. Tapos ngayon makikita nyo ganyan, mga kababayan ko. So pa. Para malaman ng mga DDS sa tatanga-tanga to. Sige pa, banat pa natin, babanat pa tayo. Ito pa, pakinggan nyo mabuti ha.
Sa sagot ni Duterte, sinabi niyang walang ebidensyang isinumite para patunayan ito. Wala daw ebidensyang para patunayan ito. Ano yung sinasabing ebidensya dito? Digest ulit natin. Tapos himay-himayin natin. Kaya po si Sara Duterte nagsasabi na walang ebidensyang may maglalabas nito. Ano nga ba, bakit nga ba nagsasalita ang Duterte, kampo ni Duterte ng ganito? You know what's the reason kung bakit, mga kababayan ko? Pinanghahawakan kasi nila yung batas na Bank Secrecy Law na pinasa ng tatay niya, mga kababayan ko. Ang pumoprotekta sa sinasabi nila is yung batas na ipinasa noong panahon ng tatay niya. Yung Bank Secrecy Law. Kaso nga lang, if you are impeachable, if you are public servant na ikaw ay qualified for impeachment, wala kang takas sa Bank Secrecy Law. Oh, sisihin mo tatay mo, Sara. 'Di ba? Sisihin mo. Siya may kasalanan yan eh. Diba? Panoorin nyo. Hindi rin daw impeachable officer ang kanyang asawa at isinama ang kita nito sa kita ng vice-presidente para palubohin ang kanyang income at palabasing kaduda-duda ito kahit hindi naman daw. Hindi nga kasi. Sa usapin na yan, conjugal property. Yes, conjugal property. Ano mo si Mans? Kabit? Boyfriend? Hindi. Ano mo si Mans? Husband. So kung si Mans ay husband mo at ikaw ay asawa niya at kasal kayo, ang asset ni Mans at ang asset mo magiging isa. Ang tawag doon, conjugal property. Pera mo, pera niya. Pera niya ay pera mo. Yan ang tatandaan nyo, mga kababayan ko. Tama? Oh, ano pa, mga kababayan ko? Sa aligasyon namang nasa 6.7 billion pesos ang transaksyon sa account ng mag-asawang Duterte mula taong 2007 hanggang 2024. Dagdag niya, labag daw sa batas ang pagsasapubliko ng report na ito ng Anti-Money Laundering Council at hindi raw ito dapat ginagamit. Alam niyo, sa totoo lang, ilang beses ba natin isasabihin kay Sara Duterte, no? Pag ikaw ay public official and you are the second to the highest position sa Pilipinas, tandaan nyo to, mga kababayan ko. Tandaan nyo to palagi. Lagi ko sasabihin sa inyo to. Tandaan nyo, ha. Tandaan nyo. If you are public official, mga kapatid, tatandaan nyo to sasabihin ko. At ikaw ay mahaharap sa impeachment, wala kang takas kahit sa batas na ginawa ng tatay niya na Bank Secrecy Law. Oo! Wala siyang takas dito. Pwedeng buksan. Ngayon, pinipigilan lang ng mga batas na alam nilang pwedeng pantapat dun sa Bank Secrecy Law na pinasa nila. Mga kababayan ko. Pakinggan nyo pa. Lalabanan daw nila ito sa tamang panahon. Oh, kung lalabanan pala ni Sara Duterte sa tamang panahon ito, and where is the right time? Impeachment trial, mga kababayan. No. Yun ang proper forum. Tama? Correct me if I'm wrong. Sabi ni Sara Duterte, lalabanan niya daw sa tamang paraan. Asan yung tamang paraan? Asan yung proper forum? Nasaan? Mga kababayan ko, nasaan ang proper forum? Tanungin ko po kayo. Nasaan ang proper forum? Nasaan? Impeachment trial sa Senado. Tuloy. Sa inilabas namang dokumento ni dating Senador Antonio Trillanes IV tungkol sa umuning mga transaksyon na may kinalaman sa droga, sinabi ni Duterte na mga dokumento kung totoo man daw mga ito ay labag sa Bank Secrecy Law at hindi maaaring gamitin sa korte. Ha? Paano hindi pwedeng gamitin sa korte? Eh may ebidensya. Ano nga ba yung ebidensya? Yung Pandora's Box. Game. Diyan napapasok yung Pandora's Box ng Kongreso. Kasi kung may tinatago si Sara Duterte at wala siyang tinatago sa kanyang sarili at hindi siya nagtatago ng kanyang asset o yaman, tandaan nyo itong sasabihin ko, papayagan niyang buksan yung Pandora's Box. Remember guys, yung green na box doon sa Kongreso na hindi binuksan? Kung nagkataon, yon ang bubuksan. Andun yung dokumentong magpapatibay. Kasi sinasabi pa ni Antonio Sani Trillanes. Diba? Panoorin nyo pa ito, mga kababayan ko. Meron pa dito pinakamahalaga eh.
Ang ganda nito. Assalamualaikum. Tungkol naman sa umano'y pagwawaldas ng bisa sa lampas 600 milyong pisong confidential funds, matatanda ang sinabi na nagpakilalang malapit kay Duterte na si Ramil Madriaga na personal siyang inutusan ni Duterte para i-deliver ang pera mula sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP sa Laguna at Quezon City. Tugon dito ng bise, inamin na mismo ni Madriaga na may galit lamang ito kay Duterte dahil hindi siya tinulungan ng makulong ito para sa kidnap for ransom. Hindi valid to. Alam mo nakikita ko na ngayon. Nakikita ko na kung bakit nawiwindang si ano. Hello po Ma'am Susana Gander. Alam ko nakikita ko na ngayon kung bakit nagwawala to si Sara. Oo, bakit nagwawala to ngayon? Alam mo nakikita ko yung kampo niya threaten. Hindi, sa totoo lang nakikita ko yung kampo ni Sara Duterte threaten ngayon. Yes, nakikita ko. Kasi alam niyo po bakit mga kababayan ko, kaya po double time na po yung paninira nila, double time na po yung pagpapabagsak nila kay PBBM, double time at triple time na po yung mga kalaban ng gobyerno. You know what's the reason kung bakit? Lahat kasi ng pinangahawakan nitong kampo ni Pangulong Bongbong Marcos o yung mga kaso na ipapile kay Sara Duterte at nakaumang na ngayon at sa impeachment trial pa, mga kababayan ko, wala na talagang takas. Mga kapatid, what they are doing right now is delaying tactics. Tama si Sir Philip sa sinabi niya. Dine-delay na lang nila yung laban. Kasi bakit mga kababayan ko? Wala nang pupuntahan eh. Wala nang pupuntahan tong laban niya. Hindi niya nakakayanin. Dine-delay na lang nila tong laban para nang sa ganon, mas maagalaw pa sila ng mas marami. Ang problema nito mga kababayan ko, simpleng-simple lang eh. Ayaw ni Sara Duterte pumunta talaga ng impeachment trial dahil di niya kaya sagutin yan sa proper forum. Yun ang nakikita ko dito. Tuloy. Wala rin daw pruweba na personal na nakinabang si Duterte. Regular daw ang release at paggamit ng confidential funds base na rin sa mga dokumento ng prosekusyon. At hindi pa rin daw pinala mga notice of disallowances ng Commission on Audit sa paggamit ng confidential funds. Ano ba naman to? Ito. Kahit sabihin nila sa media to, itong sagot ng defense team niya, sablay. Bakit, mga kababayan ko? Napakalaking sablay po nito. You know what's the reason kung bakit? Simplihan na lang natin para sa makaalaman ng lahat. Ito yung defense ng kampo ni Sara Duterte. Pero ang tanong dito, bakit pinagbabalik siya ng Commission on Audit o ng COA ng 442.2 million pesos? Ayan eh. O ano paniniwalaan natin? Ito, defense team gawa-gawa ng mga abogado niya. Natural, ipagtatanggol si Sara Duterte ang defense niya. Pero ang tanong, the government or yung gobyerno natin, itong COA, itong Commission on Audit, di ba? Nagkaroon ng investigation. Yung mga ginawa niyang mga pagkubra ng pera is hindi ino-honor ng COA. Ano nangyari? Mga kababayan ko, hindi ino-honor ng COA. Di ba? Pinagbabalik siya ng 442.2 million pesos. Pinagbabalik siya ng ano? Bakit? At advantage of this disallowance. Correct me if I'm wrong. Ano man 'yon? Basta pinagsasauli siya ng COA. Alam mo, everything naman na maririnig natin dito sa mga sasabihin ng defense panel niya, pabor sa kanya. Pero ang tanong dito, hindi ito uubra. No, hindi ito uubra doon sa mga prosecutor na tatayo sa impeachment. Ako na, ngayon pa lang nakikita ko na hindi uubra to. Bakit, mga kababayan? Hindi uubra yung palusot nila. Kasi kahit anong lusot mo dito, there is an evidence na magpapatunay na si Sara ay allegedly ay nangurakot. Ewan ko lang, umailabas sa si Mary Grace Piatos. 'Di ba? Malusutan niya to. 'Di ba? Ilabas siya si Kokoy Villamin, si Miguel Uwishi. 'Di ba? Sana mailabas niya. Nang sa ganon, malinis yung pangalan niya. Tungkol naman sa umano'y panunuhol at korupsyon sa Department of Education, sinabi ni Duterte na biguro ipakita na galing kay Duterte ang pera at nanuhol siya para impluwensyahan ang procurement process sa DepEd.
Alam mo, regular naman na nangyayari yan eh. Tewang ko lang ko sa kanya. Sa kabuuan, hiniling ng kampo ni Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang kaso laban sa kanya dahil kapos ito sa hinihingi ng konstitusyon para sa isang impeachment proceeding. No, hindi ah. Actually, sapat na sapat na nga eh. Ang palitang ito ng mga aligasyon at ebidensya sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at mga prosekutor Pakinggan nyo to ah, pakinggan nyo. Tama yung sinasabi ng reporter, ang ganda ng pagkakabalita niya eh. ang lalabas, titimbangin at huhusgahan ng mga senator judges sa impeachment trial na inaasahang magsisimula sa susunod na buwan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Ngayon, napakinggan nyo yan, mga kababayan ko. Do you think, uusad ba tayo? Well, para ho sa akin, kung ako ho tatanungin ni ho ninyo, para dun ho sa mga squamming DDS na nakikinig ho ngayon, yan yung kinatatakutan ng amo nyo. Yan yung kinatatakutan ni Sara Duterte. Kasi bakit? Once na ma-impeach si Sara at humarap siya sa pagdinig sa Senado at nakita ng taong bayan kung ano ang kanyang kalokohan, sigurado ako, bababa sa pwesto. Or else, makinig kayo, lumaban sa impeachment si Sara. Kung ako ay Sara Duterte, lumaban ka na lang ng impeachment. Harapin mo na lang, guilty or not guilty. Kasi kung guilty ka talaga, malalaman ng taong bayan kung ano yung totoo. Kung talagang wala kang pagkakasala, not guilty. Kaya nga hatol ng mga Pilipino, ikaw, bilang isang Pilipino, anong hatol mo sa kanya? Guilty or not guilty? Please comment down below. Aantayin ko yung sagot mo kung ano man ang hatol mo. At rerespetuhin ko ano man ang ihatol mo kung guilty or not guilty. At kung guilty naman, paliwanag mo kung bakit. Not guilty, paliwanag mo rin kung bakit. Mamaya, babasahin ko yan. Kaya po sa lahat ng mga kababayan natin na nakikinig po ngayon, mga kapatid, ako po'y umaasa na gugulong at uusad ng isang kaso sa loob ng Senado dahil ito ay matagal nang hinahanap ni Sara Duterte dahil sabi niya nga po mga kababayan ko, sa tamang panahon, sa proper forum, which is ang tamang panahon ay parating na at ang tamang forum ay sa Senado. Mga kababayan ko, harapin mo na lang, huwag kang umurong Sara. Yan ang hamon ko sa'yo. Yan ang hamon ko ng isang ordinaryong Pilipino na gustong malaman kung ikaw ay nagkasala nga ba sa bayan. At isa lang naman na magpapatunay dyan. Sino si Mary Grace Piatos, sino si Miguel Owishi, sino si Chippy Macdo, kung sino man yung mga hinayupak na nilagay mo para kumubra ng pera, ilabas mo. Yun lang ang gusto ko sabihin, Sara. Kaya po sa lahat ng mga manonood natin, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe kung gusto mo ng ganitong usapan. At sa mga DDS na squammy, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo tataboy dito. Hindi ko kayo ibablock. Ha, tandaan nyo yan. Kasi mas gusto ko nanonood kayo para nauunawaan ninyo kung ano yung totoo. Okay? Mga DDS, tama ba ako? Ha? Oh, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Okay? Mga squammy.